Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you. September 8 to 13, 2024. Maraming salamat po na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang talaga gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sayo. Maaring vice versa, maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit, huwag mong ipilit. Anong energy mo this week, Pisces? Thank you. Energy ni Pisces for sure. Energy mo? Bakit po? Energy mo ngayon is more ano kayo, no? More active and more activity, creation ang gagawin mo ngayon. Excitement. And syempre, may mga energy mo rin, may mga sitwasyon na hindi lahat is ay, naku, sorry. Sige lang, ayusin natin. Nasanggi ko ng pa ako. Yun nga, energy mo is yung mga situation na may hirapan ka magdesisyon. Kung ano ba ang mga, kasi magkakaroon ka ng option when it comes to your creation. Yung mga gusto mong gawin, yung mga gusto mong activity. Yan. Kaya may mga situation o may mga decision ka na hindi mo masisimulan agad-agad. Ganun. Kasi parang may mga opposition or may mga sitwasyon na matatakot ka. Kailangan ba? Dapat ba gawin? Or hindi mo magagawa. Siguro pagkalito. No, sa nakita ko dito. May mga obstacle na magaganap sa buhay mo na gusto mong gawin pero hindi siya agad mag-uumpisa. Kahit naman kaya mo. Kaya mo naman Kaya mo. May mga sitwasyon na curious ka pero kumbaga ayaw mong desisyonan. Kaya nakita ko. May mga path or may mga gusto kang kausapin, maaring may gusto kang kausapin pero ayaw mo, o gusto mong harapin pero ayaw mo aksyonan, mga ganun. Yan, energy mo, hindi pag-aaksyon at pagdidesisyon agad-agad. Ano pong paparating kay Pisces? Anak, sandali lang, nak. Sandali lang. Ano paparating kay Pisces? Buti pa tong isang anak ko, tahimik tong puti Yung ate niya, ano yun, paparating kay Pisces. Pag alam niya oras na magtatatawag na yun. Bakit po? Ang paparating sa'yo is, dissatisfaction. Magkakaroon ka ng maraming questioning or mga sitwasyon na may stuck ka, may mga sitwasyon na connection siya dito, sitwasyon na pag-aaralan mo munang maigi or maghihintay ka ng mga senyales, no, para gawin ang isang bagay. Ganun. Sa iba naman, dissatisfaction sa family, dissatisfaction sa kapatid. Nakakabatang kapatid to. Dissatisfaction sa mga iniisip din sa nakikita ko dito. Madaming tatakbo daw sa isipan mo ngayon, maraming questioning, maraming pag-iisip, maraming pag-aaral, ganyan ang nakita ko dito. May offering din ako nakikita dito May offering or there's an idea ako nakikita sa'yo, pero ang nakita ko, hindi pa siya aaksyonan. Ang nakikita ko, parang
Yun nga, kasi dito nga indecision ka dito eh. Yung sabihin, kung ano may idea na may isip mo dito, hindi mo pa siya ma-actionan. Hindi pa siya magkakaroon ng clarity. Yun nakita ko. Tingnan natin ang mga dapat iwasan ni Pisces. Mga dapat iwasan ni Pisces this week. Ang mga dapat mo daw iwasan is yung... Ganda o may angels dun. Okay, ang mga dapat mo daw iwasan ay yung pag-iisip every night. No? Sa nakikita ko dito. Yung mga pag-iisip ng mga bagay-bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. No? Pero kung hindi naman nakadesisyon at hindi naman na-actionan, stress lang ang magaganap sa'yo. No? Kumbaga, dito ka sa sitwasyon mo na dapat mong iwasan yung hindi maging patient sa lahat ng bagay. Lahat ng pangarap ng natin kasi, matutupad naman yun eh. Basta, iwasan mo daw yung kawalan ng tiwala sa sarili, yung pag-iisip ng, yung masiraan ka ng loob yun. Ganun. Kasi lahat naman kaya mo. Dapat mo rin iwasan yung pag-iisip na hindi mo kakayanin ang lahat ng bagay. Lalo na kapag inalis mo to sa buhay mo. Halimbawa, retirement. Halimbawa, may gusto ka i-withdraw sa buhay mo. Yan, yung mga sitwasyon na nagaganap sa buhay mo. Yan, kaya mo malutasan. Tiwala lang din. No? Iwasan mo yung pagiging palaisip every night. Baka nga night shift ka. Baka kaya ka nakita ko dito na parang nag-iisip ka. Yung mga sitwasyon kasi na iniisip mo eh. Yung mga sitwasyon na hinihiling mo sa taas na pagbabago. Sa nakita ko dito. Iwasan mo yung maging emotion lang. Na, siyempre, action. Also action. Din ang kailangan. And confident. No, sa nakita ko dito. Yun. Tingnan natin when it comes to love, Pisces. Tanda mo, love is hindi lang boyfriend, girlfriend, family, friend, kapatid, kasama sa trabaho. Ang dami naman. Ang dami message When it comes to love, ano talaga nagkaroon ng mga pagbabago, no? Dito, no? Maaring may umalis at maaring nagkaroon din ng mga sadness in life. Ako nakikita dito sa'yo. Maraming pagbabagong nangyari. Magkakaroon ng mga bagong simula. Magkakaroon ng recovery. Maaring may umalis na karelasyon, ano? When it comes to love, nandito ka sa sitwasyon mo na masaya ka, pero may lungkot eh. Naghihintay ka ba? At umaasa ka pa? Hinihiling mo na muling magbalik ito? Oh my God. Hindi na siguro. Sabi ako, ate, hindi ako magdidesisyon yan. Sabi ganun yun. Siguro hindi na rin time. Hindi sa time na rin kasi na mag-focus ka sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo with the 9 of Cups. Be confident kasi very attractive kang tao. Napaka-attractive mong tao. Hindi mo kailangan na gawin na maghintay. If ever na naghihintay ka this is the time to explore. This is the time na mag-forward ka na rin sa plano mo. Yan. This is the time na rin na paglayo and freedom and recovery ang nakikita ko sa'yo dito. This is the time to renew, no? Yourself. Trust yourself. And renew your faith. Tingnan natin ang advice sa'yo. Universe, ano pong advice nyo kay Pisces? Question mo. Pisces advice. Yung
Dali lang, anak. Bakit po? Ang advice niya dito is, sabi dito is maging totoo. Slowly but surely, ang lahat ng mga decisions ang buhay, lahat ng mga gustong gawin sa buhay, yan ang nakita ko dito. And syempre, be patient, more patient, and you need to trust your intuition, trust ka lang sa intuition mo to make a decisions right, and patient to make a choices mo talaga na tama, be patient lang, tsaka decision, no? Decision na tapusin ang mga dapat tapusin na sa buhay mo. Finish the unfinished, make a new journey, start ka na uli ng new beginning, and pagiging matatag, improve and development ang kailangan ngayon sa'yo. At saka syempre, this is the time na ibigay mo yung dedicated mo more sa goal mo. And more give effort, syempre, more give effort, no? To achieve yung mga minamanifest mo, yung mga dinidesire mo, yan ang advice sa sa'yo. And i-pursue mo yung mga ideas na mga gusto mong gawin. Yan. Syempre, you need to see the fact din, syempre, bago mo desisyonan to, bago mo gawin. I-pursue mo yun kasi there's a victory and success. Nakita ko dito, baka may gusto kang gawing project, trabaho, new job, work, kung ano man yan, na nasa isip mo, gawin mo daw yun kasi there's an achievement, there's a victory and success na magaganap sa buhay mo. Yes, may magsisimulang muli. Ako nakikita sa'yo, no? Huwag mong isipin na hindi mo kakayanin kasi kaya mo. You need to accept all the lesson. Hindi ka nag-iisa, and then true to yourself, then, and focus. Yan, focus lang. Lakas ng loob, and hard work, syempre. And sa ngayon, be practical. Yan. Tsaka, practical sa mga, continue to your progress, no? Sa nakita ko dito. Kalma lang, basta still lang, no? Sa nakita ko dito. Mag-give ka lang ng hard work mo para makamit mo yung mga pangangailangan mo, yung mga kailangan at gusto mong mangyari sa buhay mo. Dito ka nga mag-focus sa 9 of Cups mo, okay? And sa sarili mo more. Arigato namaste, God bless.